Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay isa pong tinatawag na Pampa Series. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pampa. Ngayon po ay pampagana kumain. Meron po mga tao na nawalan ng ganang kumain sa ano-ano mang dahilan. So bibigyan ko kayo ng mga paraan para may balik yung inyong appetite. Pero mahalaga pong malaman muna natin, ano po ba yung mga posibleng dahilan para kayo'y mawalan ng ganang kumain? Kasi ako po bilang isang geriatrician, napapansin ko po sa mga pasyente kong senior na majority sa kanila na walang ganang kumain ay hindi mo naman masabi na merong karamdaman o may sakit. It's more of malungkot. It's more of kakain mag-isa. Isipin niyo po yung mga nanonood ngayon na mga anak na may magulang kayo na nag-iisa sa bahay o wala na si tatay o wala si nanay, nag-iisa yung isang magulang nyo at siya maghahanda ng pagkain, siya magluluto, siya mag-aasikaso sa sarili niya, then later on kakain siya mag-isa. 'Di ba? Medyo malungkot. Tayo nga, 'di ba? Yung mga iba sa inyo na marami mga friends, barkada, habang nagkakainan makwentuhan para magana kang kumain Mas masarap kumain na may kakwentuhan, 'di ba? May kasama, may kasalo. Hindi nga yung kinakain ang importante, kundi sino kasamang kumain, di ba? Uy, di ba? Mga love, di ba? Pero, pag pinag-usapan natin ng pampagana kumain, dapat malaman muna natin bakit walang ganang kumain. Hindi yung magtatanong ano bang vitamins para ganahang kumain. Ay, maski saksakan mo na maraming vitamins si Lola, si Lolo, kung mag-isa lang kumain yan, talagang walang gana yan. Okay, ngayon, alamin natin kung medical reason ba kung bakit wala siyang appetite or because of loneliness lang, wala lang companion. Tingnan natin. Okay. Ngayon, normal po sa isang tao na nawawalan ng gana paminsan-minsan. Siyempre, kung you're not feeling well, o kaya may sama ka ng loob, may nakaaway ka, minsan wala ka namang gana kumain talaga Lalo na kung meron ka mga trangkaso o yung tinatawag na acute illness. Ang tawag dyan, temporary lang na walang ganang kumain. Once na gumaling na yung pakiramdam nyo, di ayos na, di ba? Pero ang masama, kung persistent na yung inyong kawalan ng ganang kumain, baka may seryosong medical reason na dapat natin pansinin. Baka merong medical or mental health condition na nagbibigay sa inyo ng walang ganang kumain. Ngayon, mahalaga malaman, ano yung mga medical conditions na pwede mag-cause ng loss of appetite. Kasi kung medical conditions to, ayusin yung medical condition, maaaring bumalik na yung ganang kumain. Sino ba maganang kumain kung sumasakit ang sikmura o nagkakaroon ng GERD? Nag-heartburn ka, ikaw ba gaganahan ka kumain? Natural, hindi di ba? Pero alam niyo po ba sa aging, yung aging alone, yung pagtanda, ay pwedeng dahilan para magbago yung appetite ng isang tao. Kasi habang nagkakaedad, nagbabago yung panlasa, nagkakaroon ng dementia, health problems, medication, side effects, or even mental health problems. Lahat ito ay pwedeng magbago yung inyong gana sa pagkain. Ang aging na kadalasan nagiging dahilan na, nako, kasi matanda na ako, ayoko na masyadong kumain, mahina na ako kumain. Kasi, mahina din yung physical activity ng pasyente. So, kung ang isang senior walang ganang kumain, tatanungin mo, si nanay ba, ano bang ginagawa sa araw-araw? Ito, pagising ng almusal, higa lang. Tatayo yan para tanghalian, susubo lang ng 2-3 subo. Upo na doon sa silya niya, tutumba-tumba na, patumba-tumba. So, lahat ito, yung kababaan ng physical activity niya, konti lang ang kailangan niyang calorie sa katawan. Kasi yung calorie, ginagamit mong energy. So, kung nagkikilos ka ng kilos, mas mabilis ka magutom, mas meron kang appetite kumain. Bukod dito, ang anemia, yung mga may edad o maski bata pa, napansin mababa ang red blood cell, mababa hemoglobin. Kadalasan ng mga pasyenteng may iron deficiency anemia o kakulangan lang ng mineral na tinatawag na iron ay walang ganang kumain at may kasamang pagbaba ng timbang. Na yung dalawang yan ay halos senyales na may anemia ang isang tao, lalo na kung dumadaing ng palaging napapagod.
So tandaan nyo ha, walang ganang kumain, bumababa ang timbang at palaging pakiramdam pagod na pagod. Pag ito yung tatlong to nagsama, ayan na, magdududa na tayo, baka kulang siya sa sangkap ng pulang dugo na tinatawag nyo. Ano pang ibang seryosong problema? Isa rin pwedeng paghinalaan agad ng doktor. Pag sinabing, Dok, walang ganang kumain si nanay, si tatay. Isang pagdududahan dyan, pwedeng cancer. Kasi ang appetite loss ay common niya sa mga pasyente may cancer. So, huwag tayo magtaka kung ang isang tao ay sinabing, wala akong ganang kumain, tapos may iba pang dinadaing. Lalo na kung may kinalaman to sa sikmura. So, palaging nangangasim, hindi makadumi. Okay, yung mga sinabi ko sa aking lecture, what are the signs of cancer? Pagbabago ng kulay ng balat, may mga nunal na lumalaki, nagbago yung pag-ihi, yung mga ganyan. Balikan niyo po yung lecture ko na signs of cancer. Importante yan. Ang cancer, bukod dun sa, meron ka ng cancer na nagbibigay sa inyo ng loss of appetite, posible din na yung mismong gamutan para sa cancer ay magbigay din sa inyo ng panandalian loss of appetite. Yung mismong gamutan. So, importante yan. Ngayon, magtataka rin kayo, bakit ang isang pasyente na mataas ang asukal sa dugo o may diabetes, posible rin na hindi mabilis magutom. So, yung mga taong may diabetes na feeling nila hindi sila nagugutom for whatever reason, isa rin yan, nawawala din sila ng appetite. Sometimes, yung mga diabetes, nagkakaroon ka ng condition na yung pagkain, hindi nyo kagad na ilalabas, hindi nyo na idudumi. So, yan ang isa sa dahilan kung bakit wala kang ganang kumain. Ang bagal-bagal mo parang tunawin o ilabas yung inyong kinain. Kaya marami rin diabetic, di ba, na constipated. So, pag constipated ka, pansinin nyo, hindi ka rin gutom, hindi ka mabilis magutom. Lahat yan factor. At kung medical reason na talagang madalas natin marinig yung kawalang ganang kumain, yung mga taong may hypothyroidism, yung mababa ang thyroid hormone. Sila naman yung hindi na masyado kumakain, pero bakit naman nag-gain ng timbang? Diba? So saan ka makakita? Hindi nga mahilig kumain, pero nag-gain naman ng timbang. Despite fewer calories lang ang kanila nagagamit, pero nag-gain ng timbang. Infeksyon, pwede rin po mga infeksyon. Infeksyon kadalasan sa sikmura, walang appetite. Ang halimbawa ko kanina, yung GERD. So yung mga may acid reflux, hyperacidity, yung may indigestion, palaging bloated ang pakiramdam, yung mga may ubos sipon, may trangkaso, mga infeksyon, lahat ito ay pwede magkaroon sa inyo ng pagbabago sa panlasa at walang ganang kumain. Lahat ng klaseng infeksyon, lalo na yung mga viral infection. Pero ang kagandahan naman sa infeksyon, once na na-control mo na yung infeksyon, nagamot nyo na, nabigyan na kayo ng tamang antibiotics, pag ito'y na-control, balik na kagad yung inyong appetite ora-orada. Mabilis na mag-improve. Then what else? Common, isa pang napapabayaan lang natin, nakakaligtaan. Ano po ba mga medication na iniinom nyo? Kasi may mga medication pala na maintenance o medication na iniinom na mag-cause din sa inyo ng pagbaba ng inyong ganang kumain. Isang halimbawa dyan ay yung mga sleeping pills, yung mga gusto makatulog, antibiotics, may uri ng antibiotics na mawalan ka ng ganang kumain, mga blood pressure medication, diuretics o pampaihi, anabolic steroids, yung painkillers, yan, common sa mga senior. Umiinom ng mga Celecoxib, Naproxen, at iba-iba pa. Maaring magkaroon kayo ng kawalan ng ganang kumain. At hindi lang yon, may mga medication na magbibigay din ng parang pakiramdam na duduwal at nangihina, kaya wala ka rin ganang kumain. So kung tutusin yun, dami, di ba? Yung ordinary lang na sakit. Ordinary lang na sakit. Ano ba yung sinasabi ko sakit? Masakit ngipin. Nandyan ay masakit yung likod. May migraine, may stomach pain. Lahat itong uri ng sakit na to, mawalan ka rin ng ganang kumain. Kaya nga pala ko sinasabi, mula kanina, alamin yung dahilan ng problema bago malaman yung solusyon. Dahil may ibang tao walang sakit, lalo na mga babae, during pregnancy. May mga babae po during pregnancy, lalo na sa first 3 months, napansin nila yung wala silang ganang kumain dahil may pakiramdam na naduduwal. Hindi naman sakit ang pagbubuntis, di ba?
So yung early stage ng pregnancy, may iba dyan, abay, nangangayayat ka, iha. Kailangan kumain ka ng maayos. Wala akong ganang kumain, Dok, kasi naduduwal ako every time kumain ako. So yun din, nawawalan ng ganang kumain. Stomach issues, yung mga kilalang digestive condition like irritable bowel syndrome. Yung kada kain na lang, kumukulot yan, punta ng CR. Crohn's disease, ito yung mga conditions at yan na nawawalan din ng ganang kumain ang isang pasyente. So kung tutusin nyo, ang dami-dami kong binanggit na mga posible palang dahilan. Ang alam nyo lang, walang ganang kumain, anong vitamins? Mali, di ba? Mali, di ba? Kasi alam mo yung dahilan Ngayon, bukod sa sinabi ko na puros mga medical reason, meron din tinatawag na mental health reasons or conditions na nagkukos ng loss of appetite. Dito pumapasok kadalasan ng mga pasyente ko, mga senior, napansin ko. Ano yung mga mental health condition? Number 1, kung gusto mo ma-improve ang inyong appetite, improve mo rin yung psychological well-being. Psychological well-being, yung mismong inyong, paano ba yung psychological well-being? Yung positive, yung attitude, yung wala kang mga iniisip na negativity, wala mga buwisit sa buhay, importante, at ang anxiety ang number 1. Some people with anxiety, overwhelmed sila sa kakaisip ng mga kung ano na mangyayari. Sa kaka-worry nila, wala na silang desire na kumain. Depression, masyadong malungkot, down na down. Individuals with clinical depression, wala ring interest sa lahat ng bagay, hindi lang pagkain. Sa lahat ng bagay, ayaw makipaghalubilo, ayaw makipag-usap sa mga kaibigan niya dati, ayaw lumabas ng bahay, lagi na lang nagkukulong, pati gana kumain, natural mawawala. Dahil dito, yung lack of energy nila, ayaw na nila maghanda ng pagkain, at wala na silang ka-interest kumain. So ito ay isang kondisyon na pwedeng ayusin. Dali lang sa psychiatrist, mabigyan lang nararapat na gamot para lang makontrol yung hormonal or chemical imbalance sa kanyang brain. Hindi niya gusto yan na maging malungkot siya. Iba yung naghiwalay magsyota, sandali lang yung lungkot niyan. Pag nakakita na ng bago yan, ayos na, di ba? Pero ito yung mga depression na months, years, hindi ito yung isang araw, 2 araw lang. Yan yung depression. You're talking about long period of time. Stress. Lahat tayo, maraming stress sa buhay. May stress na lalo kang gumaganang kumain, may stress naman na ayaw mong kumain. Para sa akin, parehong masama. Kung masumobra naman ang kain mo, masama rin. Kung kulang naman o hindi ka kumakain, masama rin. Yung ating body physical response to stress, yung nasusuppress yung appetite, pero iba naman, overeating. So, if you want to control all of this, dapat control nyo, hindi lang yung sakit, control nyo yung mental health, masayahin, may support ng family is important. Hindi naman yung doktor ang kasama sa bahay kumain So yung doktor mag-guide sa inyo pagdating sa mga medical concern, pero pagdating dun sa mga family dynamics, yung sinong kasama sa bahay. Minsan kasama lang yung apo kumain, magana na kumain si lolo, si lola, di ba? So kayo po ang maghahanap nun. If you lost your appetite for a few days, remember, walang problema yan. Pero pag medyo matagal-tagal na, mag-worry na tayo dahil maapektuhan na po yung inyong kalusugan. Remember, if it lasts more than a few days or if it's accompanied with other symptoms like fatigue, pain, vomiting, mas maganda niyan, kontakin nyo na yung doktor nyo. Pumunta ka sa doktor, magpa-check up na kayo. Tandaan nyo basta matagal na tol, lumampas na tayo ng mga, lagay na lang natin hanggang 5 araw. Walang appetite, bakit? Baka may problema lang. Masaya na, may appetite na. Okay na yan, walang problema yan. Pero kung medyo matagal na, nakailampas na tayo 1 linggo, di ka kumakain, may kasamang panghihina o may naramdamang masakit sa kung saan man parte ng katawan nyo at may pagduduwal, pumunta na kayo kagad sa inyo mga doktor. Okay? Pero ngayon, how do we treat loss of appetite? Kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan. Nasasabihin natin walang ganang kumain. Hintay na lang natin, next month, observe natin. Hindi pwede. Ano yung mga pwede nyong gawin? Ito yung tuturo ko. Treatment for loss of appetite depends on the cause. So kung alam niyo yung dahilan, yung doktor nyo bahala para i-control yung dahilan na yon, kung medical reason yon.
Pero depending on anuman ang diagnosis ng inyong doktor, maski anuman sinabi niyang dahilan, ito yung gamot halimbawa to control your sugar, ito yung to control your thyroid, ito yung para dito. Ito yung mga standard na pwede niyong gawin. Number 1, encourage niyo kung sino kasama niyong may loss of appetite na matulog ng maayos. Lagyan ng schedule yung tulog. Maski paano, kung hindi siya nakakakain ng sapat, yung pagtulog niya ay mahalagang ayos pa rin. Number 2, doon pumapasok yung mga special diet. Mas maganda sana kung may nutritionist na i-guide kayo. Kung ano yung kakainin, maski konti, pero malakas ang sustansya, mataas ang sustansya. Dito pumapasok yung nabibili mga inumin. Yung mga, kung sa adult man o sa mga bata, yung mga inumin, mga formulated drinks. Adult drinks, diyan pumapasok para mabigyan ng sustansya maski paano kung hindi kumakain ng mga solid food. So, yung mga liquid drinks, no? Maraming klase yan, di ba? Kung diabetic kayo, may ibang klase. Kung wala naman kayong diabetes, meron din. Ako sa mga senior, binibigay ko yung N plus Gold. Yan, soy protein powder. So, kung walang ganang kumain, maski na 6 scoop nito, ipainom mo sa kanya pang almusal, pang merienda, maski paano meron ka pang sustansyang naibibigay doon sa pasyente. Okay. Then, improve yung self-care. Increase natin yung physical activity like walking. Importante maglakad-lakad, kumilos para mangailangan siya ng calorie, magkaroon siya ng appetite to eat. Then medication to increase your appetite, let your doctor discuss it with you. May mga appetite stimulant din naman na pwede rin makatulong. But kung hindi mo masolve yung reason ng problema, baka useless din yan. Then talk to a therapist. Talk therapy is very important. Gag-guide kayo ng therapist kung ano yung mga dapat ng mga psychological, emotional, and anxiety, stress ninyo mabawasan para manumbalik kayo sa normal na may ganang kumain. Okay po ba? So sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe. Thumbs up nyo pag nagustuhan nyo po yung aking lecture at mag-iHeart GSK dyan sa ibaba sa comment section as a sign of your love and support dito sa aking channel. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!